Magsitayo po ang lahat. Umawi ang langit, magalak ang lupa. Darating ang Panginoon, may habag sa aba. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa pangalawang araw tayo ng ating nobina, Simbang Gabi, para sa mahal na Birhen Maria. At ngayon din, mga minamahal kong kapatid, atin ring ipagdiriwang ang ikatlong linggo ng Adbyento na tinatawag nating linggo ng Gaudete o linggo ng pagsasaya at pagbubunyi. Habang papalapit ang Kapaskuhan, inaanyayahan tayong magsaya sapagkat nababanaaga na ang pagsilang ng ating manunubos. Siya ang dakilang manunubos na tagapagligtas sa atin mula sa pagkakasala at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Magalat tayo sapagkat tayong lahat ay nais niyang makibahagi sa biyayang ito.
upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hati sa Diyos sa kaibasa, kaloob sa lupa inupuri ka, ibinagdagan, sinasambahan kahit sa dakilang kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, Ama makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa sarili mo. Hanapin mo ang Galilea, mananalag mo sa ngalan ng Ama, maawa sa Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan at mawain, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa may hirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayong panahon ng iligtas ng Panginoon, yaong mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod, anak ay dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang
ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng sanit lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng saling lahi. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang walang ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ng Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buong ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa, at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo, at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Halina o karunungan, tagapag-ayos ng tanan, sa landas ng katimpian, kami turo at gabayan, magdiwang na Emmanuel,
ay darating, O Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propitang hinintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin, para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propita Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Parisiyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi ka pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propita? Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ko karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Bitanya, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno at mahal na Birhen Maria. Ngayon po ay pangalawang araw na ng ating nobina na tinatawag nating simbang gabi, at tayo na pong mga Pinoy ang may ganitong tradisyon na ngayon kumalat na rin sa ibang bansa upang ipagdiwang ang siyam na araw na paghanda ng ating paggunita ng ating mahal na ina, ang mahal na Birhen Maria, upang mabigyang tunay na pagkadakila ang ating pagdiriwang sa Pasko ng kapanganakan ng ating pong Jesus Nazareno. At ngayong pangalawang araw ng ating nobina ay nagkataon din na ito ay para sa ikatlong linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon sa taon B, na kung saan ang mga pagbasa ay patungkol sa kagalakan dahil darating na ang mga araw ng ating pag-alaala sa kapanganakan ng ating Mesiyas. Kaya tinatawag din ito, Gaudete. Magalak ka, magsaya ka. Pakisabi sa katabi mo, magalak ka. Magsaya tayong lahat. Magsaya tayo at magalak sapagkat
malapit na po ang Pasko. Yun pong gustong makatanggap ng mga pamasko na karapat-dapat para sa inyo. Pumalakpak po ang mga makatanggap ng biyaya mula sa Panginoon. Wala pong ibang magandang pamasko bagkos sa ating pagtanggap sa Panginoong Diyos na siyang pamasko sa ating mga puso. Wala pong pinakanakila na Christmas gift liban sa Diyos na siyang nagnanahan sa bawat puso natin. Hindi maipalit ang pagnanahan ng Diyos, ang presensya ng Diyos sa ating mga puso sa kung anumang pinakamagandang Christmas gift, sa anumang pinakamagandang aginaldo o regalo na siyang ipinabahagi sa panahon ng Pasko. Kaya, ngayon, dapat tayong magkaroon ng gaudete, magalak. Ang unang kagalakan ay dahil sinabi na sa ating unang pagbasa sa aklat ng isang propita na si Isaya, na ang diwa ng Panginoon ay nasa kanya na upang magdala ng isang mabuting balita na kung saan ang itong mabuting balita ay isang tunay na pagbabago na kung saan ipahayag ang kabutihang loob ng Diyos. Kaya po sa ating punong pagbasa sa unang sulat San Pablo sa taga-Tesalonica, Kapitulo 5, verso 16 hanggang 24, kailangan rin tayong magalak. Kailangan rin tayong magsaya. Kaya yung kagalakan na sinasabi sa versikulo 10, Kapitulo 61 sa aklat ni Propeta Isaias, ay dumadagongdong din sa unang sulat ni San Pablo sa taga-Tesalonica, versikulo 16. Dahil sumasa atin ang kabutihan na magmula sa Diyos. At itong kabutihang loob ay ating ngayon napakinggan sa ating Ebanghelyo ni San Juan. Unang bahagi, Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 8 at versikulo 19 hanggang 28, na kung saan nariyan na ang Mesiyas. Akala ng mga Parisiyo, akala ng mga Sadusiyo, akala ng mga pantas sa tradisyon na tinatawag na tinak. Tinak, ang ti ay Torah, ang na ay Nabiim, at ang ki ay Kitubim. Ang Torah ay tungkol sa tradisyon ng kautusan. Ito yung 5 aklat ni Moises o Pentateuco. At yung Nabiim, ito yung mga aklat ng mga propita. At Kitubim, ito yung mga aklat ng karunungan na kung saan dito naisulat ang pagdating ng Mesiyas, ang tagapagligtas na siyang magbigay ng buhay na ganap at ikasya siya. At dito sa ating Ebanghelyo, mayroong ipinadala na tagapaghanda. Tagapaghanda upang ang tunay na ilaw, kaya nga nagsindi tayo ng kandila, tunay na ilaw, ito palang tinatawag nating Advent wreath. Ngayon ay kandila ng mga bantay o shepherd's candle, at ang ating linggo ay tinatawag na linggo ng kagalakan o gaudete o joy. At itong ating tinatawag na korona ng Adbyento na noong 1839 ay sinimulan ng isang pastor na Luterano doon sa Hamburg, Germany, ay atin na ring ina-adapt sa ating simbahang Katolika sapagkat makahulugan. At ngayon, sinisindihan natin ang kandila na rusa. Dahil ipahayag natin ang ating kagalakan sapagkat narito na ang ating tagapagligtas, pero hindi siya nakikilala. Narito na ang ating Panginoon at naroon na nung panahon na siya ay naglalakad at nagtuturo, pero hindi kinikilala ng mga Hudyo. Sa ating panahon ngayon, nariyan din ang Panginoon. Pero kung minsan hindi natin napansin sapagkat ang pinansin natin ang ating mga sariling kinamalingan sa buhay, ang ating mga gusto sa buhay. Kung minsan mas popular pa ang mga programa sa
internet o gaya halimbawa ng mga apps sa cellphone o kaya TikTok at iba pa na kung saan masaya kayong nagbubukas nito pero hindi nyo nabuksan ang mga salita ng Diyos o ang kanyang Biblia at hindi natin pinapansin. Nariyan lang ang Panginoon. Nariyan lang ang Diyos. Ang ating Panginoon ay nariyan. Ngunit hindi siya napansin sapagkat lalong pinapairal natin ang ating mga personal at mga material na mga bagay-bagay na ating kinahumalingan sa modernong panahon. Kaya kinahumalingan ang mga bagay-bagay. Pinapalit natin ang Panginoon na siyang magbigay ng buhay na ganap at ikasya siya sa mga walang kwenta na basura na ating makita sa mga pinapost sa Facebook. Ipinapalit ang ating Panginoon sa kung ano-anong mga ginagawang mga programa na kung minsan hindi makabuluhan ni walang saysay at hindi naugnay sa kaligtasan natin. Panahon na siguro na itong Gaudete ay ang kagalakan ay pupunta tayo sa ating kalooban. Ang kalooban na kung saan tama yung sinabi ni San Juan Bautista. Sinasabi niya na siya ang tinig na sumisigaw sa ilang. Makabuluhan po yan. Ano pong kahulugan ng ilang? Sa salitang Hebreo, dahil Hebreo po ang ating Panginoon, itong tinig na sumisigaw sa ilang. Call midbar. Midbar, ibig sabihin, hindi lang po yan disyerto o ilang. Ito po ang mga puso ng mga tao. Ito po ang kalagayan ng mga tao na hindi na namumunga. Parang disyerto na wala ng tanim na buhay. Parang disyerto na kung saan kulang sa tubig, kulang sa mga kinakailangan upang magkaroon ng buhay. Kung minsan parang gano'n na tayo, mayroon tayong midbar, disyerto. Salamat naman na mayroong tinig na sumisigaw at nagsabi, ipaghanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. At ito ay atin pong makikita sa aklat ni Propeta Isaya, Kapitulo 40, versikulo 3, na sinasabi, may tinig sa ilang, ipaghanda ang daraanan ng Panginoon. Ang dinaraanan ng Panginoon ngayon sa buhay natin ay una, ikaw, ako, tayong lahat. At ano po ang disyerto? Puso natin, kaluluwa natin, konsensya natin, isipan natin. Bakit po naging disyerto? Kulang na tayo sa dilig ng panampalataya at panalangin. Kulang na tayo sa sikat ng araw na siyang nagpapatubo ng mga tanim ng pagsasaksi sa buhay pananalig upang tayo ay marunong magmahal, upang tayo ay magkaroon ng habag at awa, upang tayo ay makipagkapwa-tao. Kulang tayo sa mga elemento na siyang magpapayabong ng ating buhay espiritual upang lalo nating makikilala ang Diyos, upang ating mahalin, upang ating paglingkuran, upang siya ay maging saysay at kabuluhan ng buhay, upang siya ay tunay na Panginoon na naghahari at pumapanginoon sa bawat puso natin, sa bawat puso ng tao, saan man ang mga tahanan, saan man ang mga opisina, saan man ang mga iba't ibang institusyon o dili kaya kung saan man tayo napunta, nariyan dapat ang Panginoon na ating kilanlin, na siya ang Panginoon at siya ang Diyos, na siyang ilaw natin, na siyang gabay natin, na siyang ating Panginoong nagbibigay ng init ng pag-ibig o agape na dapat nating isabuhay. Mga kapatid ko, ang ating mga pagbasa ngayon ay nagturo sa atin. Kilanlin natin, pansinin natin ang Diyos na nasa atin lang. Tingnan niyo muna ang inyong mga pulso. Damhin ninyo. Bawat pulso, yan ang katok ng Panginoon. Kumakatok siya sa puso natin. At nagsabi,
mahalin mo ako. Mahal mo ba ang Diyos? Pag mahal mo siya, buhay pa tayo. Amen? Purihin natin ang Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataong tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaos runan mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa ng buhay at ngamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga tinatao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, buong pagtitiwala nating idalangin sa dakilang Ama na mapuspos tayo ng kagalakan at pag-asa habang hinintay ang nalalapit at dakilang pagdating ni Kristong manunubos natin. Manalangin po tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway buong galak niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon ang dignidad at kasagraduhan ng buhay ng tao. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng mga bansa, naway labanan nila ang lahat ng uri ng karahasan at paghamak sa tao. Bumuo ng mga batas na magtatanggol sa mga maliliit na lipunan at gumawa ng hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga biktima ng iligal na droga at terorismo, mga nagpupusilit o nangangalakal ng tao, at iba pang mga pang-aabuso sa dignidad ng tao, makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghilo mula sa iyo, O Diyos, at sa pagkalinga ng kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga sumasagip, mga nagpapatupad ng batas, mga nagtatanggol, nag-iingat at nangangalaga sa mga biktima ng karahasan. Sa mga nagtuturo at mga nagpapalaganap ng pagkilos laban sa pagyurak ng dignidad ng tao, maligtas nawa sila sa lahat ng panganib, manatiling tapat at mapuspos sila ng galak sa kanilang mga gawain. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga namatay na biktima ng digmaan, karahasan at pagmamalabis, maranasan nawa nila ang galak at kapayapaan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Tunghayan mo, O mahabaging Ama, ang lahat ng aming panalangin upang mapuspos kami ng galak at pag-asa sa nalapit na pagdating ng iyong bugtong na anak. Nang namin to kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo po, no? Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, may nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap na itinatag ng iyong anak at sa pakinabang sa iyong pagtubo sa aming lahat. Sa pangitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama namin kapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propita, ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang Inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay lahat ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang malagayang araw ng kanyang pagsilang, kami na nabikat ng langing lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya, kaisa namang Anghel siya awit ng papuri sinumpay sa kalangitan. Kami nagbunyi siyang kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal na makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayunman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin yan ang pag-alala sa pagkamatay tuling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlayan may pag-asang sila'y muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan minapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob ito sa lupa para ng salamat. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at talay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo.
Magsilot po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Ngayon po ay linggo ng mga seminarista o Seminarian Sunday. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection na ipangtutulong natin sa kanilang paghuhubog bilang isang mabuting pari. Tumulong po tayo. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat naman kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia, lalo na ngayon ang mga offerers sa simbang gabi ng Barangay 394, Zone 40, ang Chairwoman Jennifer Lipana Camacho at Confraternity of Our Lady of Lourdes, at lahat pong naririto upang makilahok sa pangalawang araw ng ating simbang gabi, nobina para sa Mahal na Birhen Maria. At ngayon din ay linggo, na pangatlong linggo ng Adviento o pagdating ng ating Panginoon na linggo ng mga seminarista o mga seminarians. Ipagdasal natin sila at tulungan natin sila. Ngayon po ay bago po tayo magkaroon ng pagbasbas na maringal sa panahon ng Adviento, magpasalamat po ko sa lahat ng mga narito at ang lahat ng mga naugnay sa pangitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at ang posting sa iba't ibang paraan. Salamat po sa inyong pakilahok sa ating simbang gabi sa Quiapo Church, Manila. At salamat din sa lahat ng mga tumulong at nagbibigay ng tulong upang matulungan ng mga nangailangan at mahirap. At salamat din sa lahat ng mga naglilingkod ngayon at lahat ng mga narito ngayon. Palakpakan po natin uli ang ating pong Jesus Nazareno at ang ating mahal na Birhen Maria. Linggo ng Gaudete, magalak tayo at magsaya sapagkat nariyan lang ang Diyos. Pero ang kailangan, pansinin naman siya at mahalin at ibigin siya ng tunay. Ngayon po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos sa manabugtong na anak ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating na siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patatagin naman niya kayo sa panampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos na singla ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos ay puspusin naman niya sa gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may hintaglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Purihin po Diyos. natin ang ating Pong Isus Nazareno.